Hello mga kadiskarte, disclaimer po muna tayo, ang video na ito ay hindi financial advice. Nasa sa inyong makamay ang desisyon sa pag-utang. Mga kadiskarte, kung kayo ay nagbabalak na umutang sa kahit anumang online loan app, siguraduhin nyo po muna na alamin nyo muna kung magkano yung marireceive ninyo dito, kailan siya babayaran, at magkano yung interest na ipapatong nila dito para po hindi tayo magsisi sa huli at para po aware tayo na ganun yung babayaran natin. Mga kadiskarte, magbibigay po ako ng monthly pa-GCash giveaway para kayo ay makasali. Mga kadiskarte, huwag nyo kalimutan na i-like ang video na ito. At kung kayo ay bago dito sa aking YouTube channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa bawat video na ibabahagi ko sa inyo. Hello mga kadiskarte, welcome back. This is Clarice. So mga kadiskarte, kung kayo ay employed or self-employed at gusto nyong mag-apply sa bangko, you can message me dito mga kadiskarte para mabigay ko sa inyo yung buong details sa offer na ito. So mga kadiskarte, hindi na natin to patatagalin pa. Itong online loan app na ibabahagi ko sa inyo is talagang matagal na ito sa Google Play Store mga kadiskarte. So susubukan ko ulit ito at ibabahagi ko sa inyo yung aking personal experience sa online loan app na ito. Mga kadiskarte, nag-apply po ako ulit dito. Ang sabi sa kanilang platform is nakasec registered itong online loan app na ito. We can borrow dito up to 20,000 pesos. Mga kadiskarte, bago po kayo mag-a-apply sa kahit anumang loan app, make sure po na binabasa po ninyo yung mga reviews about dito. Mga kadiskarte, sa Google Play Store, doon natin nakikita yung mga utangan online. So bago tayo mag-install mga kadiskarte, babasahin nyo po muna yung mga reviews kung gaano talaga kaganda ang online loan app nito. Kasi nagre-review, nagbibigay po doon ng mga comments, yung mga talagang nakasubok na sa online loan app. Doon mo mabasa kung talagang nag-a-approve ba sila or data collecting lang ba sila, talaga bang mababa yung interest, talaga bang mataas yung interest, yung mga ganyang mga katanungan na nasa isip natin mga kadiskarte. Make sure po na masagot muna natin yan, do a research muna tayo bago mag-apply sa kahit anumang loan app. So mga kadiskarte, nagbabasa po ako ng reviews ni Madali Loan. So yun mga kadiskarte, si Madali Loan is meron siyang previous review noon pang June 16, 2023. So mga kadiskarte, ito po yung reviews dito, sabi ni Iris Diapera. Pero mga kadiskarte, para mas maintindihan natin, sabi niya dito mga kadiskarte na meron pong hidden charges itong online loan app na ito. Mataas pa yung interest kapag po na-delay kayo ng 1 day sa pagbayad dito mga kadiskarte, is nag-a-add po sila ng 8% na tubo dito. And ang napaka-worst dito mga kadiskarte is lagi pong tumatawag at nete-text yung agent ng online loan app na ito. At ang sabi pa dito mga kadiskarte, tinatawagan pati yung mga contact person na ibinigay niya. Mga kadiskarte, alam ko na may mga online loan app talaga na nanghaharas ngayon sa panahon ngayon. Pero mga kadiskarte, ito yung sinasabi ko, magbabasa po muna kayo para po aware kayo. Katulad na lang ito ni ma'am na ganun daw kalaki yung interest at maraming hidden charges. So mga kadiskarte, isa pang comment dito. Sabi niya po dito mga kadiskarte, you can only get 2020. If you try to run 3,000, the fees are so high and the interest is 600, evaluation service fee is 300, account management fee is 270, interest, you also have 7 days to make a payment of your loan. So yun mga kadiskarte, may nag-comment dito, nagbibigay na siya ng idea kung magkano yung nakuha ninyo. So napakadaki talaga ng advantage mga kadiskarte bago tayo utang sa online loan app kapag nagbabasa tayo ng mga comment, kasi may iba talagang commenters na binibigay na nila yung mga ideyang kagaya nito. So mga kadiskarte, si Madali Loan po ay makita natin ito sa Google Play Store. So sinubukan ko mga kadiskarte, nag-install po ako ng kanilang app.
So mga kadiskarte, si Madali Loan ay naka-SEC registered po. So nag-install po ako ng kanilang app kasi kahit na nababasa ko na yung mga reviews, talagang susubukan ko ito mga kadiskarte para po talagang may ma-review ako sa inyo. So yun mga kadiskarte, sabi dito mga kadiskarte is kailangan po nilang i-access ang inyong SMS location at yung camera ninyo. At pagkatapos yun mga kadiskarte, pagkatapos mong i-agree ang kanilang privacy policy is ito yung bubungad. The maximum line of credit you may receive is 8,000 pesos. So yun mga kadiskarte, kailangan nyo pong i-fill out dito yung basic information, yung contact person, yung ID information, yung withdrawal information. So as usual mga kadiskarte is dito po sa basic information is maglalagay lang po tayo dito yung usage of loan natin, yung birthday natin, yung gender natin, yung email address natin, yun yung mga hinihingi nila dito mga kadiskarte. The next is dito sa contact person. Mga kadiskarte, si Madali Loan is nang hihingi ng 5 contact person. So yun mga kadiskarte, mag-ingat kayo sa panglalagay ninyo na contact person. Make sure nakakilala talaga ninyo yung ilalagay ninyo kasi nga katulad nung nag-comment kanina na tinatawagan na yung contact person niya kahit na-delay lang siya ng 1 day sa pagbayad dito sa online loan app na ito. Then mga kadiskarte, dito na tayo sa kanang ID information. So kailangan nyo po mag-upload dito ng photo ng inyong valid ID. Marami pong mga valid ID dyan na pagpapipilian kay Madali Loans. Then mga kadiskarte, dito na tayo sa nilang withdrawal information. So yun mga kadiskarte, maglagay lang po kayo or mamili lang po kayo dyan ng inyong withdrawal info. At pagkatapos dyan mga kadiskarte, kapag po kayo ay first time borrower dito kay Madali Loan is hanggang 3,000 yung offer nila yun mga kadiskarte. So makikita mo dito sa baba mga kadiskarte, loan term nila for first is 7 days. So mga kadiskarte, totoo yun na 7 days lang talaga ito si Madali Loan. At pagkatapos dyan mga kadiskarte, makikita mo dito sa baba yung evaluation service fee nila which is 600 pesos. Yung account management fee mga kadiskarte is 300 pesos. Yung transfer fee is 80 pesos. Then the first interest mga kadiskarte is 210. So yun mga kadiskarte, makikita mo lang dito sa baba, overdue charges or late fee is 150 pesos. So yun, makikita mo agad dyan mga kadiskarte. So yun mga kadiskarte, sa 3,000 po, yung marireceive nyo dito mga kadiskarte is 2,020. Babayaran nyo po ito mga kadiskarte sa halagang 3,210 sa loob po yan ng 7 days. So yun mga kadiskarte, malinaw po sa inyo na ang online loan app na ito ay talagang medyo may taas yung interest niya kasi meron pang management fee, yung mga service fee mga kadiskarte. So nasa sa inyo yan kung talagang susubukan ninyo itong online loan app na ito. Make sure na nagbabasa po kayo muna ng mga reviews nila bago kayo uutang sa kahit anumang online loan app. Kasi mga kadiskarte, tayo lang din yung mahihirapan kapag talagang pinurso talaga natin na mangutang dito kahit alam naman natin na medyo hindi natin kayang magbayad, medyo mga kadiskarte, isa lang yung masasabi ko, hindi po sagot ang pag-utang para po ibayad natin sa iba nating utang. For example, may utang ka na, tapos kailangan mo na magbayad, wala kang pambayad, then mangutang ka na naman para ibayad mo dun sa una mong utang. Para sa akin mga kadiskarte, it's a big no-no talaga. Kasi po talagang pag ganyan yung style natin, mababaon tayo sa utang yan mga kadiskarte. Yan lang po yung advice ko sa inyo, na wag pong mangutang para ipang shopping lang. Siguro may times talaga na nagigipit tayo mga kadiskarte, yung talagang kailangan na natin ng pera. Diyan lang po tayo talaga mangungutang, lalong-lalo na dito sa mga online loan app. Kasi mga kadiskarte, alam nyo naman na medyo malalaki yung interest dito. Kulang ang budget, ang mahal ng mga bilihin. No problem, may solusyon tayo. Gamit ang isang valid ID, makakautang ka na sa loob ng 10 minutes o mas mabilis pa. Mag-apply ng loan kahit anong oras, kahit gabi o kahit weekends or holiday. Maaaring e-check ang pinned comment sa video na ito, bisitahin ang link at mag-apply na.
So yun lang mga kadiskarte, nasa sa inyong mga kamay pa rin yung desisyon sa pag-utang. So mga kadiskarte, huwag nyo pong kalimutan na i-visit po yung aking pinned comment section kasi maglalagay po ako dyan ng mga alternatives online loan app na subok na rin ng nakararami. So mga kadiskarte, that's all for today's video. Once again, this is Clarice, ang inyong madaldal na kadiskarte. Laging tandaan na tayong mga Pinoy ay only sa diskarte. Bye-bye! Thank you for watching!